Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang istoryang ito ay binahagi ng ating kaibigang si Larry na pinamagatang Ang pagmamahal mo ay sapat na. Ikinasal ang lalaki sa isang 75 anyos na babae. Lahat ay nag-akalang pera lang ang habol niya. Pero sa araw ng kasal, nabunyag ang katotohanan na nakapagpatahimik sa buong barangay. Sir Nel, isang kasal ang yumanig sa buong baryo ng Tianchan. Isang lalaking 26 anyos ang nagpakasal sa isang 75 anyos na babae. Agad-agad kumalat ang chismis. Siguradong pera lang ang habol niya. Ngunit nang dumating ang araw ng kasal at humawak ng mikropono ang lalaki, tumahimik ang lahat sapagkat sa kanyang kwento natuklasan ng lahat ang isang lihim na mas malalim pa sa iniisip ng kahit sino. Sa isang maliit na baryo ng Tianchan, kung saan kahit ang pinakamaliliit na balita ay parang apoy na kaagad kumakalat sa hangin, isang balitang bomba ang sumabog. Ikakasal na si Ming, isang batang trabahador sa isang babaeng halos doble ng kanyang edad, si Aling Dung. Si Aling Dung ay isang tahimik at iginagalang na matandang babae sa kanilang lugar. Naninirahan siyang mag-isa sa isang lumang bahay na may lumpi ang hardin sa dulo ng baryo. Dati siyang guro sa sekundarya, ngunit napakaagang nagretiro matapos ang sunod-sunod na trahedya sa buhay. Naulila sa asawa at nawalan ng kaisa-isang anak sa isang aksidente. Simula noon naging simple at tahimik ang kanyang buhay. Mapagkumbaba, matulungin at tapat sa kanyang mga kapitbahay. Samantalang si Min ay bagong salta lamang sa lugar. Isang mason or construction worker na nangungupahan. Mula pa noong dumating siya, napansin ng lahat na madalas siyang nasa bahay ni Aling Dung. Akala ng karamihan, tinutulungan lang niya ang matanda sa mga gawaing bahay o sa pag-aayos ng bubong. Pero makalipas ang ilang buwan, nakita na silang magkasama sa palengke, magkaangkas sa motor, at minsan pa ay doon na natutulog si Ming. Sir Nel, doon na nagsimulang lumaganap ang bulong-bulungan. May pera siguro si Aling Dung, kaya siya pinatulang ni Min. Mas matanda pa sa nanay niya, walang hiya. Aba, ang swerte naman niya, di na kailangang magbanat ng buto at maghanap buhay. At nang inanunsyo ng dalawa na sila ay magpapakasal, lalong lumala ang chismis. Ang araw ng kasal at ang pagbubunyag ng lahat. Mainit ang tanghaling iyon, nagtipon-tipon ng mga tao sa harap ng bahay ni Aling Dung. Hindi para bumati, kung hindi para manood. Ang ilan may halong awa, ang karamihan ay may duda at paghamak. Sa isang simpleng entabladong gawa sa kahoy, may pulang tolda at nakasabit na tarpaulin na may nakasulat ang pag-iisang dibdib ni Ming at Dung. Kakaiba sa mga karaniwang kasal, hindi ito masaya kundi puno ng kaba, usisa at paghuhusga. Lumabas si Min na suot ang isang makabagong barong na kulay oliba. Sa kanyang tabi si Aling Dung sa isang lilang bestidang pangkasal. Magkahawak kamay, magkahalong ngiti at tensyon sa kanilang muka habang umaakyat sa entablado. Sir Nel, pero sa gitna ng pagkukwestiyon at pangungutya, bigla siyang nagsalita. Alam ko pong maraming nagtataka at nagtataas ng kilay sa kasal namin. Pero ngayong araw, hayaan niyo po akong sabihin ang totoong kwento.
namin ni Inang Dung para malaman niyo kung bakit nandito kami ngayon. Ang katotohanan, hindi pera kundi utang na loob, pagmamahal at pagpapatawad. Sa harap ng nagulat na madla, inilahad ni Ming ang kwento ng walang nakakaalam. Nang ako'y nagkasakit, siya ang nagdala sa akin sa ospital. Wala siyang anak, pero itunuring niya ako kanya. At sa bawat araw na lumilipas, natututunan ko siyang mahalin, hindi bilang ina, kundi bilang isang taong nagligtas sa buhay ko. Mahal ko siya at ngayon ako'y tumatayo dito, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto at pagpapasalamat at tunay na pagmamahal. Sir Nel, tumahimik ang buong baryo at tumulo ang mga luha. Walang nakapagsalita. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng pagkapahiya. Marami sa mga usisero ang napayuko. Ang iba'y napaluha. Ang isang matandang babae sa likodan ay sumigaw. Kung ganito pala ang dahilan, hayaan natin silang magmahalan. Sinundan ito ng palakpakan. Ang mga kapitbahay na dati nanlilibak ay unti-unting lumapit para bumati. Ang ilan nagpaabot pa ng regalo. At sa bandang huli, ang kasal na pinagdududahan ng lahat ay naging isang pagdiriwang ng pagmamahal ng dalawang walang hangganan sa edad. At mula noon, hindi na sila tinawag na kakaiba, kundi isang inspirasyon. Hanggang dito na lang ang istoryang maibabahagi ko, Sir Nel. Maraming salamat po.